Dalawang abanturadong lugar na hindi maaaring puntahan mag-isa, lalong-lalo na sa kalagitnaan ng gabi dahil pinamumugaran ito ng mga elemento, aswang, tiyanak at iba pang kampo ng kadiliman o kampo ng mga dyablo. Dalawang lugar maaaring ikapahamak mo pag pinasok mo itong mag-isa, lalong-lalo na paggabi. Halina tunghayan natin ang dalawang lugar na pinaka nakakatakot puntahan mag-isa. Kaya tara na. Mundo ng mga kababalaghan. Nangunguna sa ating listahan ay ang simbahan dahil alam naman natin pareho na bawat bangkay na maaaring ihatid na sa kanilang hantungan ay idinadaan muna sa simbahan upang ito'y bigyan basbas upang makatawid sa kabilang buhay. Pero dyan tayo nagkakamali dahil naiiwan pala ang kanilang kaluluwa sa simbahan at maghihintay daw ito ng 40 days. At alam naman natin pareho na ang mga taong sinasaniban o sinasapian ay dinadala dito upang mawala ang pagmamanipula ng demonyo sa kanilang katawan at isipan. Kaya hindi bago sa atin ang makakita ng mga multo at iba't ibang mga elemento sa simbahan. Mahirap man paniwalaan pero ito talaga ang katotohanan. Dahil ang mga tao na hindi pahanda sa kanilang pagpanaw ay maaaring magpaiwan dito sa mundo at naging isang multo na pag-alagala dito sa simbahan at hindi matahimik dahil ang kanilang pagkamatay ay hindi nila kagustuhan. At may nagsasabi na yung iba daw na namamatay, lalong-lalo na kung may mga ari-arian ito na hindi pa naihabilin sa kanilang mga anak o mga kamag-anak, ay hindi matahimik. At ito ang dahilan kaya nananatili sila sa simbahan at walang katahimikan ang kanilang kaluluwa. Pangalawa sa ating listahan ay sementeryo. Alam naman natin na ang bawat taong pumanaw ay dito ang hantungan. Ang sementeryo ay pinamumugaran ng iba't ibang elemento na pagmamayari ng demonyo. Katulad na lamang ng mga aswang. At siyempre, hindi mawawala dyan ang mga multo, kapre, at siyempre ang mangkukulam dahil ito ang lugar na kanilang paboritong ritualan. At ito rin ang paborito ng mga aswang upang matransform kung anong gustong gawin sa kanilang sarili at nangahabol ito ng tao. Mahalin tulad ito sa isang demonyo na may pakpak na katulad sa isang paniki at minsan nagiging baboy na lumulutang sa ibabaw ng mga bubong ng mga nicho. At siyempre, hindi natin ito maaaring lapitan. Kung makita man ito, maaaring tumakbo ka na lang. At minsan, nakikita natin na pumapatong ito sa ibabaw ng mga nicho na parang may hugis na isang paniki at may mukha na parang sa demonyo. At pag nakita mo ito, siguradong magigimbal ka dahil sa kanilang anyo. At pag nakita mo, tumakbo ka na lang para sa ikaliligtas sa inyong sarili. At ito rin ang paboritong lugar ng mga manulang upang isasakapagpakaran ang kanilang mga nais gawin. O may isang tao na maaari silang saktan dahil dito nila binubuo ang ritual upang masaktan ang isang tao o kinagagalitan nila. Maaari na dito nila ginagawa ang kanilang ritual sa kulam o anumang pakikipag-ugnayan sa demonyo. Mahirap mag-isipin pero ito ang katotohanan na ginagawa ng mga mangkukulam upang humingi ng piyersa sa demonyo para masaktan nila ang isang tao na kinagagalitan nila. At dito rin natin makikita ang mga white lady na nagpapaikot-ikot at pag-alagala upang maghanap ng hustisya sa kanilang pagkamatay. At hindi nila ito matanggap dahil marami pa silang gawin dito sa mundo na hindi pa nila na isa sa katuparan. Dahil dito, ipaikot-ikot sila at gumagala at naghahanap ng katarungan at hustisya sa kanilang pagkamatay. At hindi rin natin dito maiiwasan ang mga black lady na naghahasik ng lagim dahil sa kagimbal-gimbal na nangyari sa kanilang pagkamatay. Tulad na lamang ng pagkamatay nila na hindi nila kagustuhan na kagagawan ng mga tao tulad ng paggagahasa at pagtuturture. Kaya hindi nila matanggap ang kanilang pagkamatay dahil masyado pang maaga nang pumanaw sila.
Dahil sa galit, madalas din silang nagwawala at nandadabog ng babato at nananakit ng tao. Sumasanib ito sa mga mahihina ang resistensya, mahina ang kanilang paniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya mag-ingat sa paglalakad sa sementeryo, lalo na kung gabi at naglalakad kang mag-isa. At kapag nagpakita ito sa isang tao, nagpapahiwatig ito na hindi talaga nila makalimutan ang nangyari sa kanila pagkamatay. Kaya huwag kang lumakad sa sementeryo na mag-isa, lalong-lalo na paggabi. Dahil dito ay naghahasik sila ng lagim upang manakit ng tao dahil sa kagustuhan nilang makaganti sa nangyari sa kagimbal-gimbal na pagkamatay nila. Maraming salamat mga idol sa panonood at walang sawang suporta. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para maging updated lagi sa mga video ni Boy Hanot. Nangunguna sa ating listahan ay ang simbahan dahil alam naman natin pareho na bawat bangkay na maaaring ihatid na sa kanilang pahantungan ay idinadaan muna sa simbahan upang ito'y bigyan basbas upang makatawid sa kabilang buhay. Pero dyan tayo nagkakamali dahil naiiwan pala ang kanilang kaluluwa sa simbahan at maghihintay daw ito ng 40 days. At alam naman natin pareho na ang mga taong sinasaniban o sinasapian ay dinadala dito upang mawala ang pagmamanipula ng demonyo sa kanilang katawan at isipan. Kaya hindi bago sa atin ang makakita ng mga multo at iba't ibang mga elemento sa simbahan. Mahirap man paniwalaan pero ito talaga ang katotohanan. Dahil ang mga tao na hindi pahanda sa kanilang pagpanaw ay maaaring magpaiwan dito sa mundo at nagiging isang multo na pag-alagala dito sa simbahan at hindi matahimik dahil ang kanilang pagkamatay ay hindi nila kagustuhan. At may nagsasabi na yung iba daw na namamatay, lalong-lalo na kung may mga ari-arian ito na hindi pa naihabilin sa kanilang mga anak o mga kamag-anak, ay hindi matahimik. At ito ang dahilan kaya nananatili sila sa simbahan at walang katahimikan ang kanilang kaluluwa. Pangalawa sa ating listahan ay sementeryo. Alam naman natin na ang bawat taong pumanaw ay dito ang hantungan. Ang sementeryo ay pinamumugaran ng iba't ibang elemento na pagmamayari ng demonyo. Katulad na lamang ng mga aswang. At siyempre, hindi mawawala dyan ang mga multo, kapre, at siyempre ang mangkukulam dahil ito ang lugar na kanilang paboritong ritualan. At ito rin ang paborito ng mga aswang upang matransform kung anong gustong gawin sa kanilang sarili at nangahabol ito ng tao. Mahalin tulad ito sa isang demonyo na may pakpak na katulad sa isang paniki at minsan nagiging baboy na lumulutang sa ibabaw ng mga bubong ng mga nitsyo. At siyempre, hindi natin ito maaaring lapitan. Kung makita man ito, maaaring tumakbo ka na lang. At minsan, nakikita natin na pumapatong ito sa ibabaw ng mga nitsyo na parang may hugis na isang paniki at may mukha na parang sa demonyo. At pag nakita mo ito, siguradong magigimbal ka dahil sa kanilang anyo. At pag nakita mo, tumakbo ka na lang para sa ikaliligtas sa inyong sarili. At ito rin ang paboritong lugar ng mga magulang upang isasakatuparan ang kanilang mga nais gawin. O may isang tao na maaari silang saktan dahil dito nila binubuo ang ritual upang masaktan ang isang tao o kinagagalitan nila. Maaari na dito nila ginagawa ang kanilang ritual sa kulam o anumang pakikipag-ugnayan sa demonyo. Mahirap mang isipin pero ito ang katotohanan na ginagawa ng mga mangkukulam upang humingi ng piyersa sa demonyo para masaktan nila ang isang tao na kinagagalitan nila. At dito rin natin makikita ang mga white lady na nagpapaikot-ikot at pag-alagala upang maghanap ng hustisya sa kanilang pagkamatay. At hindi nila ito matanggap dahil marami pa silang gawin dito sa mundo na hindi pa nila na isa sa katuparan. Dahil dito
Ipaikot-ikot sila at gumagala at naghahanap ng katarungan at hustisya sa kanilang pagkamatay. At hindi rin natin dito maiiwasan ang mga Black Lady na naghahasik ng lagim dahil sa kagimbal-gimbal na nangyari sa kanilang pagkamatay, tulad na lamang ng pagkamatay nila na hindi nila kagustuhan na kagagawan ng mga tao, tulad ng paggagahasa at pagtuturture. Kaya hindi nila matanggap ang kanilang pagkamatay dahil masyado pang maaga nang pumanaw sila. Dahil sa galit, madalas din silang nagwawala at nandadabog ng babato at nananakit ng tao. Sumasanib ito sa mga mahihina ang resistensya, mahina ang kanilang paniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya mag-ingat sa paglalakad sa sementeryo, lalo na kung gabi at naglalakad kang mag-isa. At kapag nagpakita ito sa isang tao, nagpapahiwatig ito na hindi talaga nila makalimutan ang nangyari sa kanila, pagkamatay. Kaya huwag kang lumakad sa sementeryo na mag-isa, lalong-lalo na paggabi. Dahil dito ay naghahasik sila ng lagim upang manakit ng tao dahil sa kagustuhan nilang makaganti sa nangyari sa kagimbal-gimbal na pagkamatay nila. Maraming salamat mga idol sa panonood at walang sawang suporta. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at pakihit na rin po ng notification bell para maging updated lagi sa mga video ni Boy Hanot.